Sinuri naman ng Committee on Population and Family Relations sa panukalang batas na may kinalaman sa pagpaparehistro ng pansariling tala sa bansa. Sentro po yan ng mga ito sa pagpapaunlad at pagpapadali rin ng proseso. Para sa buong detalye, nagbabalik si Julian Bunag. 12 panukalang batas ang binusisi ng komite na pawang nakatuon sa pagpapalakas ng civil registration at vital statistics system ng bansa. Isa sa mga ito ang inihain ng Tingog Party List, ang House Bill No. 5213 o ang Philippine Civil Registration and Vital Statistics Act. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2020, mahigit 3 milyong Pilipino ang hindi rehistrado. Karamihan sa kanila ay mula sa BARM kung saan mahigit 1 milyon ang walang record, lalo na sa mga unregistered deaths. Layo ng mga panukala na i-digitize at i-modernize ang civil registration system at pasimplihin ang proseso ng pagpapatala. Tinalakay din ng komite ang panukalang gawing libre ang registration ng mga bagong panganak na bata. Ngunit iginiit ni Albay 1st District Representative Shelo Lagman na maaring maabuso ang fully free registration para sa late registered births. Ang ganda kasing isipin na free, no? Pero katulad ng pinag-usapan namin, pag free, minsan kasi hindi natin pinahahalagahan. Para sa akin, maganda sana na libre para lahat makapagrehistro. Pero may talaan. Libre siya pag nagrehistro ka, kunyari ngayon, no? Lahat ng bagong panganak. Libre siya up to a certain period of time. Paliwanag ni Lagman, may posibilidad umano na ipagpaliban ng ilan ang pagpaparehistro kapag walang bayad. Kaya minumungkahi niyang magtakda ng time frame para sa libreng registration at kapag lumagpas dito, may katumbas na bayad na ito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.